So open your Bible, brothers and sisters, in Luke chapter 12, verses 13 to 21. So sa ating pong pag-aaral, kung mapapansin nyo, we are discussing the book of Luke. At ito po ay base sa ating liturgy. No? Sa buong taon po, sa tayo pong mga Metodista, meron po tayong sinusunod na mga pag-aaralan, yung mga aralin sa bawat linggo. At kung wala naman po tayong mga special occasion, halimbawa tulad ng Mother's Day, Father's Day, ito po yung ating sinusunod. No? At kung napansin niyo po, simula po nung maging yung ating mensahe, yung Good Samaritan, yung message ni Brother Erwin kay Martha, no? At ngayon po, ito po pa rin yung ating pagtatalakay sa Book of Luke. No? So ano ba ang talinghaga? Naalala niyo ba kung ano yung talinghaga? Yung parable. What is the meaning of parable? So, let us define the word parable. Para review tayo. Ito ay nabanggit ko na nung mga nakakaraan. Ngunit-muli po natin pag-aralan. So, parable comes from the Latin word parabola. Parabola, from the Greek parabole, meaning comparison. Pag ba sinabi niyong comparison, ano? Anong ibig sabihin ng comparison? Para, di ba? So, pagkukumpara. So, a parable is a teaching method. So, ito po ay isang pamamaraan at ito ay kadalasan ginawa po ng ating Panginoon. No? Lahat po halos ng teaching ng ating Panginoon is based on parable. So, using familiar to illustrate unfamiliar. No? Hindi nyo ba napapansin yung mga parable natin is patungkol sa mga magsasaka, no? Patungkol sa butil, no? Yung mga pamilyar na nakikita, no? Doong araw, at ito ay ikinukumpara, di ba? Ng ating Panginoong Hesus. So, sabi, it is a story or saying that demonstrate a truth using comparison. So, demonstrate truth using comparison. So, mga kapatid, may mga ilustrasyon na ginagamit na mayroong pagkakahawig, di ba? So, yun yung sabi na using similar to compare, di ba? Pag tayo nagko-compare, ito kasi ganito, kung titingnan natin ito ganito. No? So, may kinukumpara. So, mga kapatid, ang talinghaga po patungkol sa mayamang hangal. No? So, huwag natin kakalimutan yung salitang mayaman. So, babasahin natin mga kapatid. Samahan niyo po ako sa Luke chapter 12. Mag-start po tayo sa verse 16. At ito po ang sinasabi. Nagsabi siya ng isang talinghaga sa kanila na sinasabi, ang bukidin ng isang mayamang lalaki ay nagbunga ng sagana. Nag-isip siya sa kanyang sarili. Sinabi niya, ano ang aking gagawin? Wala akong pag-iimbaka ng aking ani. Sinabi niya, ganito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking kamali at magtatayo ng higit na malaki. Doon ko iimbak ang lahat ng aking ani at aking mga mabubuting bagay. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, sa sarili niya, kaluluwa, marami ka ng natipong pag-aari para sa mga darating na taon. Magpahinga ka na, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Verse 20, ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, hangan, sa gabing ito ay babawiin ko sa iyo ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? So verse 21, ganito ang mangyayari sa kanila na nag-iimpok ng kayamanan para sa kanilang sarili. Hindi sila mayaman sa harap ng Diyos. So naalala niyo na to? Naalala niyo na to? Sino yung mga nung bata? Yung Superbook, Flying House, yung mga kwento, Sunday School. No? Naalala niyo na siguro ito, yung kwento. So, mga kapatid, bakit kaya sinabi ng ating Panginoon? No? So, yun po yung konsepto lagi na ating itinuturo. In every parable, sa bawat talinghaga, bakit sinabi
ng ating Panginoon, ng talinghagang ito. So balikan po natin in verses 13 to 15. So tingnan niyo po yung inyong mga Biblia. No? So mga kapatid, sabihin niyo na mahigpit ako, kailangan po may Bible. Wala man kayong Bible, may e-Bible kayo sa cellphone. Lumalabas tayo, may ticket. No? Pumupunta tayo sa bahay ng amo, may susi. Pupunta kayo sa church, wala kayong Bible. No? Hindi na po ako mahigpit sa Bibliang literal. Kahit po sa cellphone, marami po tayong app, mga kapatid. No? So every time we are in the church, so, kailangan po tayo, meron tayong mababasang Biblia. No? So verse 13 to 15. Sabi po dito, ito po yung dahilan na babalikan natin, makikita natin kung bakit ang ating Panginoong Yesus ay nagsalita ng talinghagang ito. Sabi dito sa verse 13, may isang nagsabi mula sa karamihan, Guro, sabihin mo sa aking kapatid na lalaki na hatian ako sa mana. So kanina yung intro natin, yung about the mana. No? So, ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, lalaki, sino ang nagtalaga sa akin na maging tagahatol o tagahati sa inyo? So ito yung dahilan. No? May along the crowd, no? Nagtipon-tipon. So mga kapatid, when we study the Bible, especially the Gospel, no? Meron tayong 4 na Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. No? Kung yan ay babasahin natin spontaneous. No? Yung bawat senaryo, titingnan natin sinabi ni Matthew, titingnan natin sinabi ni Mark, ni Luke, ng sabay-sabay, mabubuo po yung senaryo dito na etong bago po nangyari ito, marami ng teaching. No? Papasok dito yung mga teaching na do not worry, the kingdom of God, nagpipreach ang ating Panginoon, marami na siyang nasabi. At mula doon sa mga preaching na ito, mayroong isang nagsalita. Oh, sabi, Guro, sabihin mo sa aking kapatid na lalaki, hatian ako sa mana. Yun, out of nowhere, yung mga preaching ng ating Panginoon, may nagsalita, may tumayo, Guro. At ito mga kapatid, it is not a request. Kung papansinin nyo, sabihin mo po, sabihin mo sa aking kapatid. Anong ibig sabihin ito? Nag-uutos siya. Hindi man lang siya nagsabi na, Guro, Rabbi, pwede po ba? Baka naman po, walang ganon. Ang sabi, sabihan mo. Sabihin mo sa aking kapatid na lalaki, hatian ako. So, sabihin mo naman, Pastor, bakit nagkaroon ng idea itong lalaking ito na magsalita ng ganon? Alam niyo po, sa Jewish tradition, ang mga rabbi o guro, meron po silang authority to intervene. Alam niyo yung para silang tulpo. Parang si Rabbi, magtulpo nga po kayo, gano'n. Di ba? Sabihan nyo nga po ito, meron silang authority. Pero mga kapatid, sinabi naman po, at alam po natin, sa verse 15, ang sabi po, sinabi niya sa kanya, ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, lalaki, sino ang nagtalaga sa akin na maging tagahatol o tagahati sa inyo? Nirebuke po, bagamat in the Jewish tradition, the rabbi has the authority, ang ating pong Panginoon, Jesus, ay hindi siya naging traditional. Hindi siya nakisawsaw ba? Hindi siya nakisali. At sa marami pong mga preaching ng ating Panginoon, lagi po niyang inihiwala yung sarili niya doon sa kalagayan o yung mga may patungkol sa pera. Yun po yung nakikita natin. Kung maaalala niyo yung mga pagkakataon na, Guro, dapat po bang magbayad ng buwis? Naalala niyo yun? Naalala niyo yun? Sino yung mga nakaalala nun? Tapos anong sabi ng ating Panginoon? Tingnan niyo yung coin. Sino yung nasa coin? Ha? Si Caesar. Anong sabi niya? Ibigay kay Caesar para kay Caesar. Diba? So, naalala niyo yung separation. Dahil ang Panginoon po ay hindi napunta para sa mga ganitong
pagkakataon o yung purpose niya ay hindi po, no, for the material things, hindi po para sa pera. So yun yung ibinigay ng ating Panginoon at yun yung sinabi niyang talinghaga. No? So alam na natin kung bakit nagsalita ng ating Panginoon itong mayamang, yung talinghaga patungkol sa mayaman. Ang tanong, bakit po pinamagatan? Bakit sinabi na hangal yung mayaman? Alam niyo bakit? Pastor, sabihin niyo naman, pag ba mayaman, hangal na. Sinong gustong yumaman? Ay, walang gustong yumaman? Mga plastic. No, mga plastic naman to. Walang gustong yumaman, hindi nga. Mga kapatid, hindi po porket hangal, hindi po porket mayaman, hangal na. No? At ito yung pag-aaralan natin, bakit tinawag na hangal yung mayaman? No? Kasi marami pong tayong naririnig Kasi pag mayaman daw, hindi na mapupunta sa langit, hindi po totoo yun. No? Hindi po totoo yan mga kapatid. Kaya po, tinawag na hangal yung mayaman ay meron pong mga kadahilanan. At ito po yung isa-isahin natin. No? So, bakit po tinawag ng Panginoon? Una, in verses 17 to 19, siya po ay makasarili. No? Selfish. No? So, babasahin ko. No? Nag-isip siya sa kanyang sarili. Sinabi niya, ano ang aking gagawin? Wala akong pag-iimbakan ng aking ani. No? Sinabi niya ganito, ganito ang aking gagawin, gigabain ko. No? No? Ang aking kamalig magtatayo doon ko. No? At sasabihin ko, ano napansin niyo? Ha? Puro ko, I, me. Kung English po yung Bible niyo, the pronoun is I, me, myself. No? Kaya nga minsan yung iPhone, di ba? iPad, puro I. No? Pero dito, mga kapatid, wala siya inisip, gigibain ko. No? Magpapakasaya ako, iinom ako, magpapakaligaya ako. No? Puro siya, selfishness, yung nakita natin. So mga kapatid, bakit siya hangal? Bakit siya hangal? Kasi mga kapatid, nakakalimutan niya na ang lahat ng meron siya ay galing sa Diyos. Minsan, nagiging makasarili ang tao sa kabila ng maraming pagpapalang material. Bakit? Puro sarili pa rin niya iniisip niya. Hindi niya maisip na i-share. Hindi niya na ba naisip na, sobra-sobra, imbis na magpatayo ko ng malaking kamali, ipamimigay ko na lang ang sobra. Di ba? Hindi niya naisip yun. Sabi niya, gigibain ko. At pag madami na ako, sabi niya, iinom, kakain, no? Magpapakasaya. Ganun yung gagawin niya. No? So, of all people, mga kapatid, ito ay farmer. Magsasaka. Mga kapatid, itong araw, wala pang modern technology. No? Wala pang irrigation na system na moderno. Lahat sila ay umaasa saan? Sa ulan. No? Di ba mga kapatid, it is an irony na ginamit ng Diyos ang isang magsasaka, no? Para ipakita na in spite na yung dependence niya, no? Kung walang ulan, paano ka mag-aani? Di ba? Kung walang pag-iingat o pagpapala ang Diyos, mapepeste lahat yung pananim mo. Wala pa rin insecticide doon, di ba? Pero of all people, ginamit ng ating Panginoon yung farmer. Pero sa kabila nun, nakita pa rin natin yung selfishness. No? So mga kapatid, yun po yung una. Kasi naging makasarili siya. Wala siyang inisip kundi yung sarili niya. No? Pangalawa, sabi dito, iniisip niya lang yung kasalukuyan. O, yung una natin, makasarili siya. Pangalawa, iniisip niya lang yung kasalukuyan. So mga kapatid, pag tayo nakapokus lang sa kasalukuyan, pwede rin tayong ituring na hangal. Mga kapatid, hindi po, ang ibig sabihin ng fool,
Yung bobo, hindi po yun. Yung mahina ang IQ, hindi. Marami po tao na matatalino. Maraming tao na tapos, na edukado sa libro, pero hangal. So, mga kapatid, ang ibig sabihin po kasi ng pagiging hangal ay nakakalimutan natin ang Diyos. So, yung pangalawa po, sabi niya, iniisip niya lang yung kasalukuyan. Sabi dun sa verse 19, sasabihin ko sa ating kaluluwa, marami ka ng natipong pag-aari para sa darating na taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. So, dahil nakikita niya yung dami ng kanyang ari-arian, paano kung masunog yun? Diba? So, mga kapatid, sabi, ito daw, parting ito ng Biblia speaks about retirement. No? Sabi ng mga commentaries yung mga nag-aaral sa Biblia, ito daw parte ng Biblia lamang na ito kung makikita natin yung idea of retirement. No? Diba? Ganun ba tayo? Marami na tayong ipon, marami na akong napundar sa Pilipinas, no? Magpapakasaya na ako, uuwi na ako. Diba? So, ganito yung nakikita natin dito. No? At ikinukumpara ito doon sa kaisipan ng retirement. No? So mga kapatid, the problem is, ang pag-iisip lamang sa kasalukuyan at yung pagiging makasariling mga kapatid, it teaches us the term hedonism. No? Hedonism. Narinig niyo na ba yun? Hedonism. Hindi ba? No? So mga kapatid, ito po ang maraming katangian ng tao ngayon. So, ang ibig sabihin po ng hedonism, pag in-explain po natin yan na maiintindihan natin ng mas madali, ito po is the pursuit of happiness. Cheap, no? Cheap goal. No? Pag tinanong mo ang tao, anong gusto mo sa buhay? Gusto ko lang sumaya. No? Gusto ko lang matupad ang lahat ng pangarap ko. Gusto ko lang maging masaya. Yan po mga kapatid ang madaling o yung pinakamadaling kahulugan para maunawaan natin ang ibig sabihin ng hedonism. No? Ang goal lang nila sa buhay ay yung sumaya sila. Wala na. Wala nang iba. Kahit ito ay may tapakan sila, may gamitin sila. No? Yun lamang ang goal nila sa buhay, maging masaya sila. No? So, mga kapatid, ang goal nila, no, the chief goal in life is pleasure. No? Yung kasarapan lang, kasiyahan sa buhay. No? Yun lamang yung iniisip nila. So, nakadalawa na tayo. The third reason kung bakit tinawag na hangal yung mayaman is maling kasiguraduhan. Maling kasiguraduhan. False security. Bakit mga kapatid? Yung kanyang kasiguraduhan ay binase niya doon sa dami ng kanyang naipon. No, yung inimbak niya. No, the material things. No, nagtiwala lamang siya sa kanyang sarili at hindi sa Diyos. No? Sabi nga natin, ulitin natin in verse 19, sasabihin ko, no, kakain ako sa kaluluwa, no, marami ka ng natipong pag-aari para sa mga nagdaang taon. Marami nang naipon. No? Yung security niya is based on what he had. Hindi patungkol sa Diyos. Lahat lang ng meron siya, no? Lahat ng material things na meron siya, yun ang kanyang kasiguraduhan mga kapatid, and it is false security. Ang sabi po doon sa James 4, chapter 4, verses 13 to 14, sabi po, makinig kayo ngayon. Kayong nagsasabi, ngayon o kaya bukas kami ay pupunta sa ganyang lungsod. Mananatili kami doon ng isang taon, kami ay mangangalakal at tutubo. Ngunit hindi ninyo nalalaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ito ay sapagkat ano ang iyong buhay. Ito ay tulad ng isang singaw na maiksing oras ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Pinangahawakan natin mga kapatid ang mga bagay na meron tayo. Pero hindi
hindi natin alam anumang anumang sandali, no? Pwede itong mawala sa atin. Nung nag-COVID, ang daming masisigla, malalakas ang katawan. Pero ano nangyari? No? Sila yung may mga pera. Nawala sila sa mundo ito. At marami pang mga pangyayari, mga kapatid, na umaagaw ng ating atensyon. At hindi natin alam, sa isang iglap, masyado tayong binubuhos natin ng lahat ng ating paghihirap. Isipin na lang natin yung nangyari ngayon sa part ng Ilocos, sa Abra. Ang daming ang sakit makita sa TV, yung mga tao na nagpakahirap dito, nagpatayo ng mga mansyon doon. Tapos sa isang iglap, diba, nasira. Mga kapatid, hindi po natin hawak ang ating kinabukasan. Anumang mga pangyayari, mga kapatid, wala tayong kasiguraduhan sa mga material na bagay na ito. Kaya nga, hindi po dapat tayo nakarelay kung ano ang meron tayo. So number 4, nalimutan niya na kahit anong oras ay pwede siyang mamatay. Nalimutan niya na kahit anong oras ay pwede siyang mamatay. Verse 20 sabi, ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, hangan, sa gabing ito ay babawiin ko sa iyo ang iyong kaluluwa. Kapag po, yung term po, yung Bible po natin na ginamit dito, yung po salita ng Diyos. So mas malalim po siyang version. Ang sinasabi po, every time we talk about kaluluwa, yun yung ating buhay. Ito yung sarili natin. So, sabi, ulitin po natin, hangan, sa gabi ito ay babawiin ko sa iyo ang iyong buhay. Mga kapatid, isipin niyo ito. Kung alam niyo ba kung kailan kayo mamamatay? Halimbawa, alam niyo kung kailan kayo saktong mamamatay, may sasayangan ba kayong panahon? Tingin nyo, may sasayangan tayong panahon? Wala siguro, kung halimbawa, exactly January 1, 2025, alam mo na mamamatay ka na nung araw na yun. Wala ka sigurong sasayangan oras. Amen? At lahat ng gagawin mo, makabuluhan. Hindi mo sasayangin yung panahon mo kung kani-kanino lang, kung ano-ano lang yung gagawin mo. Alam niyo po mga kapatid, the statistic, 10 out of 10, ang statistics, 10 out of 10, namamatay po lahat. Sa 10 tao, 10 talaga yung namamatay, mga kapatid. Totoo po yan. Walang hindi namamatay. Kaya po, kung alam natin mga kapatid, kung kailan ang eksaktong araw, kung kailan tayo mamamatay, hindi ba tayo maghahanda? Tingin nyo lang. Hindi pa tayo maghahanda. So lahat po tayo mga kapatid maghahanda. At ang paghahanda po natin mga kapatid, ay hindi po sa material na bagay lang. Sabihin nyo, Pastor, nakapagpatayo na ako ng mausoleo. Multi-million. Nakahanda na yung ataol kong gagamitin. Worth 1.5 million yung kabao ko. Nakaset ng lahat. Pag ako namatay, may last will and testament na ako para kay ganito, para kay ganyan. Diba? Pero mga kapatid, hindi po ganun yung paghahanda na sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Sa kabila po ng paghahanda mo yun, hangal pa rin po tayo kung ganun lamang ang paghahandang iniisip natin. So mga kapatid, dalas, nakalimutan niya na hindi niya madadala ang yaman niya sa kabilang buhay. Verse 20, sabi po, ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabing ito ay babawiin ko sa iyo ang inyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. So, minsan may mga kwento tayo dito, madalas may mga naririnig akong kwento sa mga kwento ng mga Pilipino. Sobra daw yung pagtitipid. Halos hindi daw bumibili ng damit, hindi bumibili talaga
sobrang pagtitipid ang ginagawa, no, nagkasakit. No. Sino kaya yung namunini? No. Sino nagpasasa ngayon nung kanyang pinaghirapan? Di dun sa maiiwan niya lang. No. Kaya nga hindi po natin madadala yung ating yaman sa kabilang buhay. Kaya nga ang tanong magkano? Sabi, may namatay daw, magkano yung iniwan niya? No. Magkano yung iniwan niya? Ang sagot po malaki. Malaki yung iniwan niya kasi naiwan niya lahat. No. So mga kapatid, ulitin ko, no? Hindi po tinawag na hangal ang taong ito dahil siya ay mayaman. Hindi nyo ba natanong sa sarili nyo, bakit na lang, pastor, laging sinasabi ng Biblia, no, na mas madali pa daw makapasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa ang isang taong mayaman, no, na inayahan ng tulad sa kaharian ng Diyos, no, yung butas ng karayom. Kasi nga mga kapatid, ang mga taong mayayaman, ang mga taong nakikita natin sa kapaligiran, nakakalimutan nila na mayroong Diyos. Nakakalimutan nila na mayroong Diyos. Sa ating conclusion, in verse 21, ang sabi po, ganito ang mangyayari sa kanila na nag-iimpok ng kayamanan para sa kanilang sarili. Hindi siya mayaman sa harap ng Diyos. Hindi siya mayaman sa harap ng Diyos. Ang sabi po sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21, babasahin ko po sa English. Ito po ay familiar sa atin. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break and steal. But store up yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan po ang ating kayamanan, mga kapatid, nadoon ang ating puso. Sabihin nyo naman, pastor, hindi naman kami mayaman. Hindi naman sobra-sobra. Totoo ba? Totoo? May mga sobra-sobra ba dito? Siyempre naman. Kayo lang. No. Sana all, kung sobra-sobra, no? Sabi, hindi naman kami mga lahi ng mayayaman no. Kasi nga mga kapatid, isipin nyo to, baka kaya hindi tayo pinayayaman ng Diyos. No? Baka maging hangal tayo. Kasi mga kapatid, sa konting meron lang tayo ngayon, nasusubukan tayo ng Diyos. Naisip nyo ba yun? Sa konting meron tayo, nasusubukan niya tayo. Paano kung sobra-sobra yan? Baka maging hangal na tayo, mga kapatid. Ang mensahe po sa atin, mga kapatid, do not forget God. Amen? Huwag natin kalimutan ng Diyos. Meron man tayo ng konti, meron man tayo ng madami, meron man tayo ng sapat. Huwag natin kalimutan ng Diyos. Acknowledge Him in all aspects of life. Baka minsan kasi, ito lang, Lord, ito lang yung ibibigay ko sa iyo. Ito lang yung gusto kong ibigay sa iyo. Ito sa akin to, huwag mong gagalawin. Hindi po ganun. When we prepare ourselves to follow God, kaya nga, mga kapatid, lagi kong sinasabi ito. Ang pagiging mananampalataya, wala po sa gitna. Lahat po tayo dito, nagpupunta sa church to secure our position, to maintain yung grace, to express
yung ating utang na loob sa Diyos ng pagkakaligtas sa atin. Na tayo ay ligtas. Na tayo ay maligtas. Hindi po tayo nagpupunta na nagbabaka sakali lang. O, ito lang yung time ko, ito lang yung Lord. Hindi po. Kung hindi po lahat, mga kapatid, wala pong silbi ito. And when we acknowledge God, acknowledge Him in all aspects of life. Hindi lang ito, Lord, akin to. Huwag mong gagalawin ito, huwag mong kakantiin ito. Kahit ano pa yan, mga kapatid. Kasalanan man yan, o pagpapala man yan. Pag sinabi mo na, Lord, akin lang to, huwag mong gagalawin ito, hindi po ganun. Hangal pa rin tayo, alapinin. So mga kapatid, don't be a fool. No? Huwag po tayong maging hangal. Acknowledge God in all aspects of life. Give our best. No? Minsan magbibigay na lang tayo sa Panginoon, hindi pa yung pinakamalinaw. So mga kapatid, huwag po tayo maging hangal. At nawa, sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, yumaman nawa tayo. Sabihin sa katabi mo, yumaman ka nawa. Yumaman ka nawa, kapatid. No. Yayaman ka, kapatid. Ngunit, ang may salita pong ngunit, mga kapatid. Ngunit, huwag kang maging hangal. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu.